TCL na 32 inch, mga bagong labas din ito. So pansin natin yung board niya ay ganito na lang, oh, parang mga China brand na lang na board ang ginamit nila, no? Pero design nito TCL pa rin, brand nito TCL pa rin. So ang issue ng unit natin ay testing natin para makita natin ang problema. So nakagawa na rin ako nito, na i-vlog ko na rin ito sa ating FB. So ito pansin natin, oh, nagdodoble, double image, iba ang kulay niya, no? Dapat pula yan eh, pero kulay asul yung display niya. So hindi pa tayo sure kung magagawa natin or hindi, kasi ang issue na hindi naman protect eh. May display siya pero yung display hindi maganda, hindi kagaya doon sa una nating ginawa na nagpo-protect yun, ayaw lumabas yung DC-DC niya. So ginawa natin doon cutting method. So ito naman ay medyo iba naman ang problema ng panel nito, pero same lang yung panel na ginamit doon sa ginawa nating cutting method, same lang ito. Yun, oh. So try lang natin kung makuha natin. So medyo mahirap kapain ito kung saan banda yung clock signal, dahil walang data dito. Dito wala din siyang data dito kung saan yung clock signal. So kapaan talaga to. So ito, dito lang tayo niyan, no? Okay. So ganyan yung display niyan. Yan, no? Titingnan natin kung saan tayo magsimula ng cutting method dito. Hahanapin lang natin kung saan side yung medyo malala ang problema. Minsan yun yung magti-trigger ng problema ng screen. So minsan pakiramdaman din natin yung salamin, yung init ng salamin. Doon din minsan natin malalaman kung saan side ang may problema. Pero kung sa mga sinasabi ko, wala tayong idea doon, wala tayong mahanap na problema doon sa mga salamin, sa malala na side na may problema. Kapaan talaga. Swerte na kung matsambahan natin kung saan side ang may problema, at minsan talagang mahirap. So ito, alamin muna natin kung saan side ang medyo mainit dito, or medyo may pagbabago ang signal or yung display niya. So aalamin natin yan. Baka matsambahan natin, one side lang yung gagalawin natin ay okay na kaagad. So bali inis-is natin yan, nilinis muna natin yan. Okay, so nakaraan kasi dito ko nakakuha yung problema. Ngayon try natin, baka dito din siya. Pero yun naman, leak ang circuit. Ito kasi double image, nasa CKB din ang issue nito, pero hindi ako sure kung leak ang CKB nito or hindi. Try natin mag-resistance muna. So ito medyo nagpupula na siya, no? Yan, nagpupula na siya. So dito tayo nag-cut. Dalawa lang muna kinat natin. Yan, no? Dalawa muna. So parang may pagbabago siya. Kanina kasi kulay green ba yun o asul ang display ng TCL natin, pero ngayon medyo pula na siya. So try pa natin magdagdag ng cutting, titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so sana dito lang ang problema para hindi na tayo magbalik. So nagdagdag pa ulit tayo ng dalawa, bali 4 na nakat natin, bali 8 kasi yung clock signal niyan. So tingnan natin kung ano ang display nito, kung may pagbabago ba or ayun, luminis na siya, oh. 4 pa lang yung kinat natin yan, ha, pero nagnormal na yung display niya. So nakuha natin yung problema doon sa side na ito. So ano lang, isang tirahan lang ito, isang side lang yung ginalaw natin, natumbok kaagad natin na dito yung problema. Share ko rin sa inyo kung ano napansin natin sa side na ito, bakit dito tayo nag-execute. Dito kasi kanina sa gilid may napansin ako, parang nagkakaroon siya ng light na puti-puti dito sa gilid ng ating glass. Kaya nag-execute ako dito. Dito ko napansin yung medyo may kakaiba siya dito.
pera dito sa kabila, kinumpare ko, ay dito normal, walang pagbabago dito sa side. Pero dito mayroon tayo nakikita sa loob na parang naglilik yung liwanag sa loob. Kaya nag-try tayo dito mag-execute. So nakuha nga natin problema niya, no? So ano pa lang yan, isang set pa lang yung pinutol natin, bali 4 na serkito. Pero pansin natin nag-normal na kaagad siya. Oh. Yan, normal na yung display, 4 na circuit lang yung naputol natin. So yung 4 ay natira pa. Kaya lang medyo may konting gaspang lang yung screen dito. Manipis lang naman. Kaya gagawin natin dyan, ikakat na natin lahat ng clock signal natin dito para malinis na natin yung clock signal. Para pag nagkaroon naman ng leak dun sa mga katabi niya, hindi na madadamay. So ito, hindi pa natin nagalaw ito. Hindi pa natin nalinis yan. Yan. Dito naman banda ang kanyang clock signal. Dikit-dikit din yun. Ito. So makikita mo kasi yan pag na-is-is mo na siya. Pero pag kagaya nito, medyo mahirap siya silipin, ano? Hindi kagaya dito sa nilinis na natin siya. Yan, pag nalinis na kasi natin siya, kitang-kita talaga yung circuito kung saan banda yung clock signal natin at kung saan tayo magka-cut. Kagaya niyan, dito tayo sa ilalim lang ng test point nag-cut, no? Yan, sa mga dot na yan. Kaya, yan, no? Oh, diba? Pag nagdugtong, hindi masyado mahirap pag dinugtong yan. So, may natira pa na 4, kakat din natin yung 4 na yan para maayos na. So ito na siya. Yan. So ito nakat na natin lahat ito. Tapos itong side na to hindi naman siya gumaspang, ano. Mamaya lagyan natin ng palabas. Pero nakat na natin yung 8 rito. Ayan, o. Yan, putol na yung 8 na clock signal dyan. Okay. So ganun lang ang gawa natin cut dyan. Paisa-isa lang. Hindi natin pinat ng diretso. Para in case na kailangan natin ibalik ay madali lang siya ibalik. So, lagyan natin ng palabas. Okay. So, ito. May palabas na yan. Yun, no? Okay. So, nawala din yung gaspang niya. Yun, no? Nawala yung gaspang. Bumalik sa normal. Makinis ulit. Okay. So, medyo may late na gaspang kanina kasi hindi natin na putol lahat ng clock signal. Bali, 4 lang yung tinanggal natin. Pero ngayong natanggal na natin yung 8, ay okay na yung display niya. Tapos itong side na to good pa rin. So nakadalawang gawa na ako ng ganitong model ng TCL na ang issue ay itong side lagi ang bumibigay. Yan. Yung una nating ginawa, leak naman yung clock signal noon. Kaya nagpo-protect yung DC-DC natin. Ito naman double image. So may guide na tayo. Dito din tayo nag-cutting noon. Kaya pangalawang gawa na natin ito na itong side na to may problema. Yun, no? Okay pa siya, pwede pa, sana tumagal, no? So makikita mo yung data ng ating clock signal dito sa side na ito or sa gitna, no? Sa gitnang side siya nakatapat dito banda. So may data naman siya, hindi naman mahirap siya hanapin, ano? Pero hindi ka pwede mag-tape method dyan dahil pag nag-tape method ka dyan, pinaka main kasi ito. Pag dito ka nag-tape method, mawawalan ito ng signal ng CKB, tapos ito mawawalan din ng signal ng CKB. Kaya hindi siya pwede tape method sa ganitong design. Ang kailangan mo dito cutting method talaga. Yan, cutting method. Kagaya sa ginawa nating cutting method. Pero bago kayo mag-cut, analyze nyo mabuti kung saang side may problema. Kasi medyo mahirap siya i-cut dahil sa napakapino ng serkito na yan, no? Pag na-cut mo yan, tapos sumablay ka, mahirap siya ibalik. So sa ginawa natin dito, hindi tayo sumablay. Itong side kaagad yung may problema. Kaya yung isang side dito, mapapansin natin buo pa. Wala pa tayong binago dyan, no? Malinis pa siya, no? So sana tumagal yung ganitong setup. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So okay na ito. Yan, sasarado na lang natin to, tapos obserbahan natin.
Titingnan natin kung tumatagal din yung ganitong panel at maglagay din tayo ng date kung kailan natin ito ginawa.